Wala masyadong ganap. Ngayon, guys. Ayan. Sarap. Ayan. Nagluto lang ako ng ng dinner ko ng pagkarami-rami. Charis, sinigang. Paborito ko talaga yung sinigang, guys. Ayan, sinigang na spare ribs. Back ribs. Parang back ribs siya. Ayan. Thank you pala sa lahat ng mga nagko-comment sa vlog ko. Thank you so much, guys. Lalo na yung mga nagbibigay ng mga positive comments that they really like my vlog and na-inspire sila. Nakakaloka. Di ko alam na ma-inspire kayo sa mga eme ko. Hi. Shout out ko lang yung isa sa mga hindi ko alam kung anong pangalan nito. I think he's pupunta ata siya dito or on the way na papuntang US or ongoing na yung application niya, si Ma'am AC. Oh my God. Eto. Aliw na aliw ako sa daily update. Daily update? Anong nursing skills ang dapat meron before pumunta ng US para kahit papaano less anxiety? Well, it really depends on your area, Ma'am IC. For ED, hindi ko naman sinasabing kailangan expert ka magtusok bago ka pumunta dito. I mean, mag-cannulate. I myself is not expert in IV cannulation. I think ang pinaka-importanting skills na dapat meron ka bago ka pumunta dito is hindi skills siguro, yung attitude mo, or yung character mo na willing kang mag-learn, willing kang matuto ng mga new practice dito sa US. Willing ka ding mag-adjust sa mga tao, sa language, yung willingness mo. Yung parang, yung attitude or character mo na kaya mong magtiis on a certain circumstances or situation na pagdating mo kasi dito sa US, Ma'am IC, hindi lahat magiging madali for you. For the first few months, pagdating mo dito, there will be a lot of excitement, a lot of joy, syempre, that finally nandito ka na sa US. Pero eventually, okay, as the time goes by, magsa-start ka na sa floor, dadami na yung mga challenges, dadami na yung mawawala na yung excitement at mapapalitan na ng kaba, pangamba, at agam-agam na, kaya ko pa ba to? Kaya ko bang magtagal dito? 'Di ba? Kasi masya-shock ka sa bill, masya-shock ka sa kung ano-ano, sa lahat, of course. So, ang dapat lang na meron ka dito is lakas ng loob at habaan yung pasensya, habaan mo yung pagtitiis mo. Higup muna ako sa sabaw. Kasi ang damig na dito, super. So, haba ng pasensya. Siguro, merong mga tao na parang konting problema lang, konting challenges lang, ayaw na. Parang, wag na, mag-buyout na lang ako ng contract or uuwi na lang ako or pupunta na lang ako kahit saan. Or kaya iti-terminate, magre-resign na lang ako, magtatrabaho ko sa ganitong field. Wala namang madali sa kahit anong trabaho. Kapag nagsisimula ka, kahit sa anong ospital man yan, kahit sa anong profession man yan, talagang mangangapa ka at first in terms of your skills. Kasi nag-a-adjust yung katawan mo.
nag-a-adjust yung pag-iisip mo, nag-a-adjust lahat. So, give yourself like 1, 2, or 3 years in a certain area and for sure, parang manina lang yan sa'yo. Parang, 'di ba? Kasi ang skills, nakakasanayan. Kapag araw-araw mo nang ginagawa, araw-araw mo nang kinakain, darating yung day na parang wala na lang sa'yo, 'di ba? Lalo pat, for example, darating ka dito ng ED nurse, ICU nurse, or kung ano man, tapos wala kang masyadong experience sa ganong area or field of specialization, definitely mag-a-adjust ka ng mahabang panahon. Like, give yourself like 1 year, 2 years, or 3 years. Huwag agad mag-give up. Like, for example, i-enjoy lang kung anong meron. Basta, everyday, dapat alam mo kung ano yung limitasyon mo. Alam mo kung hanggang saan lang yung kaya mo. Pag hindi mo kaya, may doubt ka, may question ka, always approach your charge nurse. Mga ganun. 'Di ba? Always have a say. At in terms of, kunyari, ED nurse ka, hindi mo pwedeng gawin lahat ng sabay-sabay ang isang bagay. Dapat marunong ka ring mag-delegate ng task sa mga kasamahan mo. Kasi for example, meron kang 4 na pasyente, tapos busy ka sa isang pasyente, nadatnan ka ng isang pasyente. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, ay, gagawin ko na lang yung later pag natapos ako sa isa kong pasyente na busy ako. Hindi ko naman pwedeng i-delay yung order sa kabilang room. So, ang gagawin mo, dapat i-delegate mo yun. Meron kasing mga ibang tao na nakakaloka, 'di ba? Na parang ang taas-taas ng tingin sa sarili, ng feeling nila kapag nagde-delegate sila ng task sa ibang tao or humihingi sila ng tulong sa co-staff nila, ang feeling nila is parang hindi sila efficient or competent. No! Teamwork is always the key in any field of specialization. Whether ER, ED, especially sa ED. Kasi every intervention should be done as soon as possible. Diba? As soon as possible. So, kung you cannot divide yourself into 2 or 3. So, if you need help, shout for help. I need help. Can you do the EKG? Can you insert a line for my other patients? Because you cannot delay tasks because of your pride. Teka, parang lumalamig na yung pagkain ko. Yeah, maraming mga ganon, mga inday. Maraming mga, kita ko lang sa inyo yung sinigang, mga inday, nakikita nyo ba? Sinigang na back ribs ata to. Na merong napa cabbage, may tapos meron din ako ditong sausawan. Ayun. Going back doon sa yeah. So, maganda kung meron ka ng mga skills ng madami ka ng alam, pero para hindi ka na masyadong mabully dito, hindi naman talamak yung bullying dito, pero maganda kung pupunta ka dito, nahasa ka na sa field na gusto mo. Kunyari, OR, ang gusto mo, dapat OR din yung recent experience mo. 'Di ba? Alangan naman mag-OR ka tapos yung recent experience mo is clinic, 'di ba?
Pero, okay lang yun. Kasi may mga ospital na lambot. Pinakuluan ko to ng matagal. Umihiwalay na siya sa ano? Sa... O, diba? So, real talk lang. Kung pupunta ka dito ng walang experience, dapat marunong ka rin magpakumbaba. Diba? Maraming mga Amerikano dito, pagdating mo dito, kung ang declared experience mo is mga 16 or 17 years, mataas na yung expectation. Pero, karamihan naman ng mga Amerikano dito mababait. Ang mga Amerikanong nurse. They're very approachable, sobrang bait. Pwera na lang kung matatapatan ka na ano. Ng bruha. Pero, ang ano, ng bruha talaga. Pero feeling ko, mababait pa yung mga preceptor dito kumpara sa mga preceptor na na-experience ko doon sa Saudi Arabia. Dahil! Doon sa Saudi, pag di mo alam yung ganito, ganyan, naku dahil, humanda ka sa preceptor mo dahil. Sasabihan ka talaga dahil na, ay, ano ba yan si Kan? Nag-practice ba yan sa Pinas or what? Baka eme lang yung ano certificate niyan. O, diba? Mga ganon. Dito wala. Dahil. Ayan. Humihiwalay na siya, besh. Harap. Talagang gusto ko. Mura lang to mga Inday. Ang dami niya for $10. Ang ginagawa ko, pinapakuluan ko to. Tapos, palalamigin ko. Tapos, aalisin ko yung mga sebo-sebo para konti na lang yung taba. May taba pa rin, pero konti na lang. O, diba? So, yun, Ma'am Ivy. Thank you so much for all of your support. Pati si si Ma'am Cathy, yung nasa Saudi Arabia, thank you so much din sa pag-watch ng daily vlog ko. Daily talaga, hindi ka nga nagpo-post ng daily. Ayan. Yan, maging positive lang dito mga Inday. At makakaraos din tayo. Pero, for me, malaki talaga yung kitaan kapag nagbe-bedside care. Pero depende na lang. Merong mga iba ayaw nila mag-bedside. Naghahanap ng alternative. Pero for me, hindi ka naman parang nakaka-stress yung bedside. Pero dapat judge mo niya. Mahalin mo na lang yung mo. Yung trabaho mo. Kasi ako nagagawa ko pang mag-OT. Diba? Ang ginagawa ko kasi, for me, mas economical or mas practical na mag-OT kesa humanap ng PRN job. Kasi for example, if ang PRN job babayaran ako ng $50 or $55 per hour, for example, so kung mag-OT ako, kung ang rate ko ay 40, papalo ako ng mga kasi time and a half binabayaran ng OT kada oras. So, kung, for example, mag-OT ako sa weekend,
meron pa yung additional 10 or 15% per hour. So that's like, kunyari, time and a half, tapos meron pang 10%. So that is like, kung 40 ang regular rate mo, is magiging mga $65 or $68 per hour ka. Diba? Instead of finding a PRN job. Diba? Maganda lang yung PRN job sa mga taong walang full-time work. Maybe. Pero kung may full-time work ka, tapos magpi-PRN job ka sa iba, for me kung hindi naman sobrang taas yung i-offer sa'yo, i-weigh mo rin yun. Dapat, kung magpi-PRN job ka man sa ibang ospital, dapat yung PRN job rate na i-offer sa'yo is much higher than your OT rate. You have to consider that, diba? But anyway, mga inday, mga lola, mahaba na itong vlog na to. Marami na namang mainis sa akin, mga inday. So yun lang, Ma'am IC. Ang skills na dapat baon mo dito ay tapang at lakas ng loob at mahabang pasensya. Huwag agad susuko. For sure, for the first 6 to 12 months, madami kang challenges na i-face dito pagdating mo. Pero, dapat enjoy lang. Enjoy mo yung buhay, day. Huwag agad yung parang, magbabuyout na lang ako ng contract. Diba? Dumaan din ako dyan, mga inday. Pero, wala tayong choice. Beshi, huwag magdala ng maraming pera. Baka matempt pa kayong mag-buyout talaga ng contract ninyo. Charis. Ayun, sige na, babush na mga inday. At mahaba na itong vlog na to. Nakakaloka. See you in my next video. Babush!